Hello everyone! Ngayong araw, gaya ng sinabi ko sa nakaraang video, magbibigay ako ng mga halimbawa ng pagtatakda ng healthy boundaries o limitasyon. Paalala, ang pagtatakda ng healthy boundaries ay hindi pagiging madamot o pagtataboy. Ito ang paraan para mapanatili ang respeto, tiwala at balanse sa pakikitungo. Dahil kapag hindi ikaw ang nagtatakda ng healthy boundaries, ang ibang tao ang magdidikta kung paano ka tratuhin. Magbibigay ako ng 6 na halimbawa gamit ang mga phrases lang sa pagtatakda ng healthy boundaries sa pamilya, sa mga kaibigan, sa romantikong relasyon, sa paaralan, sa trabaho, at sa sarili. So, 6 at 6 na halimbawa bawat isa. Okay? Let's go! Sa pamilya, 1. Tutulong po ako sa mga gawaing bahay pero hindi ko po kayang gawin lahat ng mag-isa. 2. Iginagalang ko po ang inyong opinyon pero ito po ang desisyon na pinakamainam sa akin. 3. Hindi ko obligasyon na akuin lahat ang problema ng pamilya. 4. Magpahinga muna ako kapag sobrang stress o pagod. 5. Kumatok ka muna bago ka pumasok sa kwarto. At magpaalam ka muna bago mo gamitin ang mga gamit ko. 6. Hindi ko tatanggapin ang pangiinsulto o panlalait. Sa mga kaibigan, 1. Hindi mo na ako makakasama sa ngayon. Kailangan kong magpahinga. 2. Ayokong uminom ng alak. 3. Hindi mo na ako makapagpahiram ng pera. 4. Gusto kitang suportaran. Pero hindi ko kayang ako ang sasalo ng problema. 5. Huwag mo akong i-post sa social media nang walang pahintulot. 6. Alam kong biro lang yon, pero hindi ako komportable. Sana itigil natin to. Sa romantikong relasyon, 1. Pwede tayong hindi magkasundo, pero hindi ko tanggap ang insulto o pagmumura. Kailangan pa rin nating respetuhin ang isa't isa. Magpahinga ka muna at bumalik ka kapag kalmado ka na, okay? 2. Mahal kita, pero kailangan ko rin ng oras para sa pamilya, kaibigan at sa sarili ko. Handa akong mag-improve bilang partner mo, pero hindi ko babaguhin ang buong pagkatao ko para lang tanggapin mo. 3. Gusto kong maging transparent tayo, pero may karapatan pa rin tayong magkaroon ng personal space at personal privacy. 4. Importante sa akin ang maayos na komunikasyon, kaya gusto kong sabihin mo sa akin kapag may bumabagabag sa'yo kaysa manghula ako. 5. Kung may problema tayo, mas gusto kong pag-usapan natin ng pribado kaysa iparating sa iba o i-post sa social media. 6. Kung sakaling masira ang tiwala dahil sa pangangaliwa, kailangan kong protektahan ang sarili ko. Hindi ko kayang manatili sa relasyon na may pagtataksil, kawalan ng respeto at kawalan ng effort. Sa paaralan, 1. Hindi mo na ako sasama. Kailangan ko munang tapusin ang assignment ko. 2. Pwede kitang tulungan na intindihin ang lesson. Kaso hindi ko pwedeng ipakopya sa iyo ang sagot ko. 3. Mamaya na tayo magpintuhan. May kailangan pa akong tapusin. 4. Gusto kong malinaw ang paghati ng group projects natin para patas tayong lahat. 5. Hindi ako komportable sa basta-bastang paghawak o pagyakap sa akin. 6. Hindi tama para sa akin ang paraan ng pakikipag-usap mo. Take note, kapag patuloy ang pang-aabuso o pangbubuli, humingi ka agad ng tulong sa guro mo, okay? Sa trabaho, 1. Hindi ko kaya lahat ito. Kung idagdag mo ito sa workload ko, alin sa mga task na ito ang dapat i-prioritize at pwedeng i-delay? 2. Hindi ko kailangang patunayan ang halaga ko sa pamamagitan ng sobrang pagtatrabaho. 3. Babasahin at sasagutin ko ang message mo sa working hours ko kasi tapos na ako sa trabaho ko. 4. Pasensya na, kailangan kong umalis sa tamang oras dahil may personal responsibilidad din ako. 5. Mas gusto kong hindi mo na natin pag-usapan ang personal kong buhay sa trabaho. 6. Mas magiging productive tayo kung pag-uusapan natin ito ng maayos at may respeto. Sa sarili, 1. Pinapahalagahan ng tulog, pagkain, ehersisyo at pahinga. 2.
Hindi nagpapadala sa pressure na bumili o sumabay sa uso o lifestyle ng iba. Hindi gumagastos ng todo para lang tanggapin ng iba. 3. Hindi inaabuso ang katawan sa pagkatrabaho ng sobra-sobra. 4. Payagan ang sarili na makaramdam ng lungkot, galit, pagod, hindi ipilit na maging okay agad, at lumayo muna kung kailangang iproseso ang emosyon. 5. Hindi laging available sa chat, tawag, text, kapag busy o kailangang magpahinga, mag-reply kung free na. 6. Limitahan ang paggamit sa social media. So yan ang mga halimbawa ng pagtatakda ng healthy boundaries. Tandaan, ang magandang boundary ay malinaw, magalang at consistent. Kung magtatakda ka ng boundary, sundin mo ito. Kasi kapag pabago-bago ka, mahihirapan sila na igalang ang boundaries mo. Kailan gagawin ang pagtakda ng healthy boundaries? Mas pinakamagandang gawin ito from day one sa mga taong ma-meet mo kapag may hindi komportable na sinasabi o pinapagawa sa'yo. Pero hindi pa late, pwede mo pang gawin ito sa mga taong nakapaligid sa'yo ng paunti-unti. Kung mag-set ka ng healthy boundaries, huwag mag-over-explain. Ang simpleng sagot ay tama na. At ganun ka rin sa iba, respetuhin mo rin ang mga boundaries nila at huwag humingi ng maraming paliwanag. Ikaw, ano-ano ang mga boundaries mo? Kung may mga katanungan kayo, punta lang sa comment section. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe. See you next time!